Balitang-balita sa buong Kamaynilaan ang isang malaking pagtitipon na magaganap sa mga huling araw ng Oktubre. Lahat ay aligaga at labis na naghahanda para sa pakikipagsosyalan sa nasabing pagdiriwang. Ay, mga kumare! Alam mo na ba, may magaganap daw na pagdiriwang sa bahay na Kapitan Tiago. Bakit na Kapitan Tiago nga ba? Naturalente lamang na magiging magalbo. Aba, siyempre, paniguradot darating na naman mga donyat doon sa tahanan na Santiago de los Santos. Ay, tama ka dyan, Mare! Kaya nga, kailangan natin magsipaghanda. Pasasyalang na to! Ay, nako, sige, bueno, mauna na ako, kita-kita na lang tayo doon, ha? Ay, bueno, mabuti pa! Paalam! Kahit kailan talaga, walang kwentang mga Indyong yan. Hindi nyo babatid na halos lahat sila ay mga mangmang? Padre Damaso, hindi nyo rin babatid na sa tahanan tayo ng isang Indyo? Maaaring masaktan nyo si Kapitan Tiago. Ha? Hindi nyo ba alam, matagal lang pinagpalagay ni Kapitan Tiago na hindi siya Indyo? At inuulit ko, walang makakatalo sa pagiging mangmang ng mga Indyo. At sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, dumating na nga si Kapitan Tiago. Maraming salamat sa pagdalo sa aking pagtitipon, mga kaibigan. Kayo ay aking itinatawag sapagkat mayroon akong gustong ipakilala sa inyo. Ang anak ng yumao na si Don Rafael Ibarra. Si Crisostomo Ibarra galing Europa. Ikinagagalak po maparito Sa mga kura ng aking bayan, sa matalik na kaibigan ng aking ama, si Padre Damaso. Patawarin niyo po ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kahit kailanman, hindi ko siya naging matalik na kaibigan. Ikaw nga ba ang anak ng yumaong si Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor. Maligayang pagdating. Maraming salamat po. Nakahanda na ang hapunan! Meron po, senyora. Ngunit ako po ay napatitig sa inyong kulot na buhok.
Senyor Ibarra, sa halos 7 taon niyong pumamalagi sa ibang bansa, anong pinakamagandang bagay ang nakita ninyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o ang pagkakalipin ng isang bansa ang siyang nagdidikta ng kasaganaan o ng pagkakalipin nito. Nagawa mong lusen ang iyong kayamanan para lamang dyan. Wala ka na ba ibang nakita mas mahalaga? Bulag ka! Kahit ang bata, alam yan. Nagpapasalamat at ako'y mukhang panatag ang loob ng kura sa akin. Naway, pagpamanhin nyo. Medyo kakagaling ko lamang ng biyahe, kaya't ako'y lilisan na. May asikasuhin ako na para sa Pilipinas at sa Espanya. Para pamanhin. Salamat, Kapitan Tiago, sa imbita. Huwag ka muna umalis. Darating pa si Maria Clara. Bibisatahin ko na lamang siya bukas. Sa muli, pamanhin. Nakita na ninyo? Ganyan ang mga nangyaring mga kabataang ipinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas. Kaya nga dapat, hindi ipinapadala ang mga kabataan sa Europa. Go. Tiniente, kayo pala. Ginulat niyo ako. Mag-ingat kayo, senyor. Naway maging aral sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman kayo sa aking ama. Wala ba kayong nalalaman? Namatay ang inyong ama sa loob ng bilangguan. Bilangguan? Tiniente, nakulong ba ang aking ama? Sigurado ka bang ama ko yan? Hindi ako pwede magkamali. Namatay si Rafael Ibarra sa loob ng bilangguan. Siya ay pinagbintangan na erehe at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari niyo po bang banggitin sa akin ang buong pangyayari? Noon ay merong isang Kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis. Nang siya'y nangungulekta, minsan siyang napagkatuwaan ng mga bata. Ba, baby, bobo! Tignan mo lapis noon. Di ba hindi mo sa marunong magsulat? Ano sinasabi nyo? Tigilan nyo nga ako, baka makampas ko kayong mga bata kayo eh. Bagay sa'yo! Hoy, bitawan mo siya! Hindi ko hahayaang saktan mo siya! Dahil dito, dinakip at ikinulong ang iyong ama. Dinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, ang kanyang kalusugan ay nasira at namatay sa bilangguan. Kaya pala hindi sinasabi ni Kapitan Tiago ang nangyari. Ama ko, maraming salamat, Tiniente. Ating dakuan ng pansin naman ngayon ay si Kapitan Tiago.
Bakit feeling madami ang nasa isip mo ngayon? Wala ito, Maria Clara. Siguro naman ay naging masaya sila, anak, kahit maagang umalis sa Ibarra. Maria Clara, anak, hindi mo ba naisip na siguro ay masulubos ang kasiyahan natin kung hindi maagang namatay ang iyong ina? Opo naman, Ama. Sana'y nakikita niya ngayon na isa kang mabuting ama para sa akin. Salamat, anak. Ay, Ama! Ako'y aalis mo muna. Sige, Maria Clara, pagpalain ka ng Diyos. Kung alam mo lang sana, Pia, kung gaano kasaya ang buhay ngayon. Kung hindi ka lang maagang namatay. Napakaganda ng araw ko ngayon sapagkat bibisitahin ako ng pinakamamahal kong nilalang sa buong sandaigdigan, si Crisostomo Ibarra. Ay nako, tama ka dyan, Iha. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit labis na kabado ako ngayon eh. Samantalang magkababata naman kami noon. Mabuti pa nung nasa Beaterio ako. Maaari niya akong bisitahin nang hindi ako naiilang. Nandito na siya. Ha? Naku po! Magandang araw, Kapitan Tiago. Tia Isabel. Crisostomo, mabuti at naisip mong bisitahin ang aking anak. Ay nako, hindi mo lang alam kung gaano kaaligagayang si Maria Clara sa kakaintay sa'yo. Halika, umupo ka muna at tatawagin ko siya. Maraming salamat. Pasok po kayo, Tia Isabel. Nandiyan na si Crisostomo. Pag-aantayin ko pa ba siya? Hindi na po, Tia. Hindi pa rin kumukuha sa iyong kagandahan, Maria Clara. Magpahinga muna kayong dalawa sa labas. Salamat po. Nagtungo silang dalawa sa azotea. Nakapunta ka lamang sa Europa, tumamis na iyong mga salita. Marahil ay maraming magagandang babae sa ibang bansa na nahulog sa iyong mga pambobola. Mahal ko, alam mo bang napakapalad kong nilalang? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad? Dahil binig pa siya ng ating magulang, may kasal tayo. Na ikaw, na pinakamagandang binibini, na nasa aking harapan. Asus! Binola mo naman ako? Hindi naman. Hindi nga. Kasi labis nga akong nangulila sa'yo, Maria. Higit akong nangulila. Crisostomo. Sa katunayan nga, hindi ka nawalay sa aking isipan. Ito oh. Aba, naitago mo pa pala yan. Oo naman, dahil mahal na mahal kita. Ganon din naman ako sa'yo, Crisostomo. Eto nga oh, naitago ko rin ito. Ang liham na aking pamamaalam. Ipagpatawad mo, Maria Clara. Ngunit kailangan ko nang umalis.
Sapagkat bukas ay araw ng mga patay at kailangan punta sa San Diego. Sandali! Ialay mo ito sa iyong mga magulang. Makakarating. Hanggang sa muli, Maria Clara. Aking mahal. Mag-iingat ka, mahal kong Crisostomo. Paalam. Papunta si Pare Damaso sa bahay ni na Kapitan Tiago. Kapitan Tiago, Oh, Padre Damaso, naparito po kayo sa aming bahay. kailangan natin mag-usap, Kapitan Tiago. Dumito po muna kayo sa aming upuan. Sana maintindihan mo na ikaw ay isang makapangyarihang tao dito sa San Diego. At dahil laganap ang iyong kapangyarihan, nasa iyo ang panig at impluwensya ng mga tao. Opo, batid ko po iyon. Ayun naman pala! Sana naman patotohanan mo. At ano itong nalalaman kong magpapakasal si Crisostomo Ibarra at si Maria Clara? Totoo po iyon. Mga bata pa lang sila ay iniayos na namin ng kanilang mga magulang ang kanilang pagpapakasal. Para saan ba't naging nino ako ni Maria Clara kung hindi nyo din pagsasabi ang buhay niya sa akin? Hay! Nakakadismaya! Siguro naman, alam mo kung anong hinihiling ko sa iyo. Kung ako sana ang sinangguni mo, imbis na pumanig ka kay Crisostomo Ibarra. Bueno, ayoko nang maulit ang kabalbalang ito at sana naman ay pagkatiwalaan mo ang aking pagpapasya. Opo, Pare Damaso. Paalam na. Nalilito ata ako. Isang kaibang tradisyon natin mga Pilipino ay ang pagbibigay ng higit na importansya para sa araw ng mga patay. Hindi ka ba natatakot nang hinukay mo yung bangkay na yan? Paanong hindi? Nanginginig na ako sa takot eh. Bakit kasi kailangan mo pang hukayin? Siyempre, pag-uutos ng mga praile, ikakamatay ko kapag hindi ko siya sinunod. At pagkatapos nun, anong ginawa mo sa bangkay, Berto? Ang sabi ng matabang praile, ililibing ko daw sa libingan ng mga inchik na ginawa ko naman. Ay, oh, ginawa mo yon? Hay nako, manahimik ka na nga lang. Ituloy mo na lang ang paghuhukay, kundi ay mauubusan na tayo ng oras. At dahil sa araw ng mga patay, bumisita si Ibarra sa sementeryo. Nasaan ba? Sa likod po ng malaking krus, senyorita. Dito ba? Ngunit hindi po rito ang natatandaan ko. Sandali lamang po at magtatanong ako. Dito. Alam mo ba kung nasaan ang malaking krus na nakatirik dito? Yung malaking krus, sinunog ko na yun. Ano? Ba't mo ginawa yun? Napag-utusan lamang ako ng malaking kura. Ano? Ba't mo ginawa yun? Nilagay ko po sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman! Huwag po kayong magalit, senyor. Mabigat po yung bangkay at muulan pa po kaya itinapon ko na lamang po sa ilaw. Itinapon? Isang malaking kabaliwan ang ginawa mo! Crisostomo! Anong ginawa ko sa aking ama? Wala akong ginawa! Anong wala? Wala talaga! Sino? Si Padre Damaso! Si Padre Damaso! Tama na muna yan, Crispy. Magpahinga muna tayo. Magkano bang kikitain mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit? Nais ko sana
kailangan ng bayaran mang sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Hindi ba 32 piso ang sinisingil nila sa'yo? Ngunit, kuya, Kahit isang taon, hindi ko mababayaran yan. ngunit, wala talagang ninakaw, kuya. Wala talaga. Pag nalaman ito ni Inay, tiyak, kuya, natatakot ako. Tama na yan, Crispin. Alam ko hindi maniniwala si Inay. Tama na. Huwag kang mawalan ng... Hoy! Basilio, may multa kang 2 real dahil sa hindi tamang pagkakatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo isinauli ang mga pinyakaw mo. Ngunit, wala pa talagang ninanakaw. Nagsisinungaling ka pa, ha? Ma, Kristen, wag! Anong wag? Matagal na po namin hindi nakita si Inay. Sa Kristen, wag po! Halika dito, ha? Halika dito. Kristen, At sa kanilang tahanan, nag-aantay ang kanilang magiting na ina para sa pag-uwi ng kanyang mga anak. Nako, mukhang matutuwa ang anak ko sa pritong tawilis. Matagal ko na rin kasi sila hindi nakikita. Nasaan na kaya sila? Ako, nandiyan na ata sila. Pasok! Tabi dyan, kakain ako. Pero... Oh, sige. Nakakainis! Talo na naman ako sa sabong. Nawala na nga lahat ng pera na lahat-lahat. Pero hindi pa rin ako nananalo. Basabi ko sa'yo, huwag kayo nang magsabong. Teka, asan nga palang mga anak mo? Mga anak natin? Ito, papunta na sila. Pauwi na sila galing ng simbahan. Hay, tapos na ako kumain. Hindi mo ba tingnan yung mga anak? Pagtira mo na lang ako ng piso. Ako, wala nang kakainin sila Basilio at Crispin. Hindi na lang ata ako kakain para may makain pa sila. Asan na kaya sila? Ilang minuto lamang ay dumating na si Basilio. Inay! 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 Anak! Basilio! Anong nangyari sa'yo? Inay, tumakas po ako, Bento. Bakit? Inay, tumakas po ako. Si Crispin po. Sige, ano nangyari sa akin ko, Crispin? Inay, pinagbintahan po siya magnanakaw. Magnanakaw? Opo. Porque ganito tayo? Opo, Inay. Ano yun, anak? Anak, nagugutom ka ba? Ay, anak. Buka mo na. Kumain ka na ba, anak? Hindi po ako, Inay. Pinagluto ka ng gulay. Inay, hindi po ako makain ng gulay. Kinain ng tatay mo, niluto ko sa inyo kanina. Ay, dumating po siya? Oo. Pero umalis din agad. Basilio! Kumain ka na, anak. Diyos ko. Ano pong gagawin ko? Para saan ang mga yan, Ale? Nais ko po sanang makausap ang kura. May sakit ang kura. Para saan ba ito? Ang anak ko pong si Crispin, hindi pa po umuwi. Si Crispin? Kung ganun, ikaw ang ina ng magnanakaw? Matapos magnakaw ng anak mo ay umalis na siya. Sa katunayan ay papunta ng mga Guardia Civil ngayon sa tahanan niyo upang dakitin siya. Hindi! Hindi magnanakaw si Crispin! Hoy! Ina naman magnanakaw!
ikaw. Huwag mo iiyakan ang mga anak mo dahil wala kang mapapala sa kanila. Nagmana sila sa kanilang ama. Hindi! Hindi totoo! Hindi totoo! Hindi! Hindi! Ikaw po si Sisa? Ang ina na pagnanakaw? Ako po si Sisa pero hindi mo magnanakaw aking mga anak! Magulo na yung pagkaila ko kaya huwag lumala ang sitwasyon. Senyor! Ilang araw ko na po hindi nakikita si Crispin! Pero kung yan ang gusto mo, isauli mo na lang ang perang ninakaw nila. Kahit po wala na po kaming makain, hindi po nila kayang magnakaw. Sinungaling! Kung yan ang gusto mo, ikaw na lang ang ikukulong namin hanggat hindi nagbabayad ang mga anak mo. Senyor, wag! Senyor, huwag niyo po aking gulaw! Hindi po sila magnakaw! Alperes. Kamalian na ng kura, pakawalan niyo siya, at wag nang gagambalain pa. At kung gusto ng kura na maibalik ang inyong ginto, sabihin mo sa kanya na manalangin kay San Antonio. Umalis ka na rito. Wala nang magpapakain ng gobyerno sa'yo. Alis! Umalis ka na rito. Walang ipapakain ng gobyerno sa'yo. Tama ka. Damit to ni Crispin ah! Bakit may gagawin damit ni Crispin? Balik pa to ni Crispin! Crispin, hindi. Ina ako nang magnanakaw. Hindi! Crispin! Basilio! Crispin! At tuluyan nang nabaliw ang kawawang si Sisa.